Tuwing may malakas na ulan, lahat ng oras ay susulpot ang lalaki sa construction site dahil alam niya na kapag walang tao, doon lang lalabas ang duwag na developer na may dalang malaking pera. Pag nakita na ang tiyempo, nanakawan at pinapatay ni Zangkihan ang pera. Ngunit sa pagkakataong ito, may hindi inaasahang pangyayari. Nagkaroon ng pagkakataon ng developer na lumaban. Ginamit ni Zangkihan ang lahat ng lakas niya para buksan ang pinto ng sasakyan at muling binaril sa ulo ang developer. Ngunit hindi niya inakala. Ang mga manggagawang nakarinig ng putok ay sabay-sabay na tumakbo palabas dala ang kanilang mga gamit. Dahil sa takot na mahuli, napilitang tumakas si Zangkihan. Agad na nag-deploy ang pulisya ng maraming tauhan sa buong lungsod para sa malawakang paghahanap. Bukod sa mga bangko at malalaking mall, pati sa mga masisikip at magulo na eskinita ay may mga pulis na nagpapatrolya. Ngunit ang hindi inaasahan, si Zangkihan ay gumawa ng kabaligtaran at naglakas loob na pumasok sa military zone. Pinatay ang nakatungang sundalo at kinuha ang isang Type 81 assault rifle. Nang marinig ng ibang mga sundalo ang putok ng baril at sumugod para tumulong. Kanina pa nakarating si Zangkihan sa malapit na hintuan ng bus. Inilagay niya ang baril sa handa na niyang supot na yari sa balat ng ahas. Pagkatapos ay nakisalamuha siya sa mga tao. Kalmado at walang pag-aalala siyang sumakay ng bus at umalis sa lugar na iyon. Kahit na nakita niya ang mga patrol car na mabilis na dumaan sa tabi niya, wala man lang siyang pag-aalala si Zangkihan. Dahil 2 linggo na ang nakakaraan simula nang mag-reconnaissance siya sa lugar na iyon. Talagang pamilyar na siya sa paligid. Ang kakaiba naman, pagkatapos niyang agawin ng baril, hindi siya nagtago sa isang lugar na walang tao, kundi kalmadong bumalik sa bahay, at ipinakita sa asawa ang kanyang mga nakuha. Saan naman kaya galing yung baril na yan? Ninakaw ko sa isang sundalong napatay ko. Hindi ba't ang tapang-tapang ko ngayon? Bahala ka kung alin ang gusto mong gawin. Hahanap ka ng kamatayan. Kung mamamatay man ako, ikaw ang mauuna. Alisin mo yan. Halata namang sanay na ang asawa niya sa mga pagpatay niya. Pinagmamasdan ng mga ninakaw na kayamanan. Tuwang-tuwa si Zangkihan sa kanyang puso. Ngunit hindi niya alam na ito pa lamang ang unang hakbang sa kanyang plano. Dahil may baril na siya, naghanda si Zangkihan ng isang malaking plano. Kaya naman, pumunta siya sa Xicheng. Araw-araw, nagbabalat kayo siya at pumupunta malapit sa bangko para mag-reconnaissance. Pagkatapos ay dadaan siya sa mga makikitid na eskinita para kalkulahin ang route ng pagtakas at ang oras na kakailanganin. Pagkatapos doon, pumunta ulit si Zangkihan sa kalapit na parke para magsanay ng pagbaril. Ngunit nakita pala siya ng isang lalaking naglalakad. Para hindi mabuko ang kanyang plano, diretsong binaril ni Zangkihan ang lalaki ng 8 beses. Ngunit kakaiba, hindi siya agad umalis sa pinangyarihan ng krimen, kundi nagtago sa dilim at kinuwenta kung kailan darating ang pulis pagkatapos makatanggap ng report. Matapos matiyak ang lahat ng plano, pagkaraan ng ilang araw, tinarget ulit ni Zangkihan si kakakuha lang ng pera sa bangko. Isa na namang tama sa ulo. Hindi umabot ng 1 minuto ang buong pangyayari. Dahil sa sunod-sunod na pamamaril, agad na nagkaroon ng matinding atensyon ng provincial office. Kaya agad na nagtayo ng special task force para makatulong sa Yuncheng at Xicheng na malutas agad ang kaso. At nagpadala rin ng libo-libong pulis para sa masusing pagsisiyasat, lalo na sa mga motel at internet cafe, kung saan ang mga tao ay magkakahalo-halo. Pero kahit ilang araw na ang lumipas ay wala pa ring resulta. Malinaw na ang katalinuhan ni Zangkihan at ang kanyang kakayahan sa pag-iwas sa pag-aresto ay mas mataas pa sa inaakala ng pulisya. At sa tuwing gagawa si Zangkihan ng krimen, sinisigurado niyang iiwasan niya ang mga kamera. Kaya wala silang mahanap na kapaki-pakinabang na impormasyon sa CCTV footage. Buti na lang at biglang natuklasan ni Gurowo sa tamang oras. Ang lugar na pinagdausan ng pagnanakaw sa bangko ay 10 minuto lang ang layo mula sa parke sa labas ng lungsod. Kapwa sa oras at distansya, ang pagnanakaw sa bangko ay dapat ang pagpapatuloy ng kaso sa parke sa labas ng lungsod. Maaari ko bang tiyakin ngayon, 1 buwan na ang nakakaraan, ang sospek sa krimen ay narito sa liblib na parke na ito para subukan ng baril at mag-reconnaissance. At base sa mga bala na naiwan sa pinangyarihan kung ihahambing, makukumpirma na ang unang krimen ni Zangkihan ay noong 2004 sa lungsod. Nang hold up ng 70,000 yuan at nagresulta sa isang patay at isang sugatan. Pagkatapos ng kaso, nagpatuloy siya sa lungsod. 2 tao ang pinatay at 170,000 yuan ang ninakaw.
Kaya iminungkahi ni Guroo na pagsamahin ang kaso sa Yun City at ang kaso sa Shi City. Ngunit ito ay tinutulan ni Director Go ng Shi City dahil dati na nilang pinagsama ang investigasyon sa Yun City. Ngunit dahil sa magkaibang direksyon ng investigasyon ng dalawang panig, nagresulta ito sa hindi pagkakaunawaan at hindi magandang pagtatapos. Kaya naman iginiit ni Director Go na unahin muna ang pagsasaliksik batay sa paglalarawan ng mga nakasaksi. Gumawa ng sketch ng suspect, tapos ipadala ang video at sketch para mangalap ng impormasyon. Pangangalap lang naman ng impormasyon. Anong silbi ng pagkalat-kalat ng lambat? Ikaw, 2 kaso lang sa Shicheng ang nakikita mo. Paano naman ang mga naunang kaso? Hindi mo sila pinagsama-sama sa isang kaso, paano mo makikilala ang kalaban mo? Guru Kao. Pagod na rin kayo buong araw. Magpahinga muna kayo sa hotel. Okay lang ba? Pagkatapos marinig ang sinabi ni Director Go, nag-walkout si Guroo sa Shicheng dahil sa galit. Ngunit hindi niya alam na dahil sa pagiging matigas ng ulo ni Director Go. Ngunit dito wirang pinalakas nito ang kayabangan ni Zhang Qihan. Nang makita ni Zhang Qihan ang mga nakapaskil na poster ng gantimpala sa buong kalye, isang nakakapagtaka ang ngiti ang sumili sa kanyang labi. Dahil ang taong nasa poster ay hindi naman kahawig niya. Malinaw na hindi siya pinaghihinalaan ng pulisya. Kaya't nagpasya siyang samantalahin ng pagkakataon para magnakaw ulit ng pera. Ngunit laking gulat niya. Maraming CCTV camera ang nakalagay sa paligid ng bangko para hindi mahuli ng pulis. Agad siyang nagpalit ng direksyon at tinutukan ang isang malaking boss ng pabrika ng bakal. Hindi nakita. Isa na namang tama ng bala. Pagkatapos ay kinuha ni Zhang Qihan ng pera sa sasakyan at sumunod sa itinakdang ruta papunta sa isang maliit na eskinita. Pagkatapos magpalit ng damit, dali-dali siyang umalis dito dala ang mga gamit na ginamit sa krimen. At siguro na nalaman ng pangyayari, ay laging nag-aalala sa kasong ito. Kaya ipinagkatiwala niya ang mabigat na responsibilidad sa kanyang estudyante na si Chin Chuan. Ngunit sa unang araw pa lang ni Chin Chuan sa trabaho, ay agad siyang pumunta sa pinangyarihan ng krimen para mag-imbestiga sa pamamagitan ng pagsimalate sa ruta ng pagtakas ni Zhang Qihan matapos magnakaw ng pera. Laking gulat ni Chin Chuan nang matuklasan niya. Tuwing magnanakaw si Zhang Qihan, lagi niyang dinadaanan ng mga masikip at magulo na daan. Tapos lalakad siya palayo sa pinangyarihan ng krimen kasunod ng riles ng tren. At ang katapusan ng kanyang takbuhan ay patungo pala sa isang istasyon ng bus. Kaya naman agad niyang pinakuha ang mga kuha ng CCTV sa ruta ng bus 905. At laking gulat niya nang makita ang oras ng paglitaw ng isang lalaki sa video. Hindi lang tugma sa oras ng insidente. Lagi pa niyang nakatakip ang brim ng sombrero at nakasuot pa ng puting gloves na hindi naman niya karaniwang ginagawa. Malinaw na mas umaayon ang mga katangian niya sa profile ng suspect. Pero dahil rush hour at maraming pasahero sa loob ng sasakyan, kaya hindi makuha sa CCTV kung saan bumaba ang suspect. Kaya para matuntun agad ang takas na ruta ng suspect, napagpasyahan ni Chin Chuan na suriin ang mga pangyayari sa loob ng 2 linggo bago at pagkatapos ng insidente. Suriin ninyo ang lahat ng CCTV footage sa ruta ng bus 905. Isa-isahin ninyo. Alam kong magiging mahirap ito para sa inyo at magdudulot ito ng malaking pressure. Pero kailangan nating magmadali dahil kung magiging mabagal ang pag-iimbestiga ng pulisya, magkakaroon ng mas maraming oras at pagkakataon ng suspect para gumawa pa ng krimen. Buti na lang at matapos ang ilang araw at gabing walang patid na pagsusumikap ng mga pulis, sa wakas ay natagpuan din nila ang suspect sa isang CCTV footage. Nahanap na nga talaga natin siya. Nahanap na. Sige na. Bilasan nyo. Nakita ni Kuyang Deng sa CCTV footage noong mga araw bago ang insidente, na araw-araw, alas 6 ng umaga, ay pumupunta ang suspect sa isang carinderia para bumili ng pagkain. At hindi siya nakikipag-usap sa tindera, basta iiwan lang niya ang bayad at aalis na. Halata ngang ayaw mag-iwan ng marka ang suspect, pero nagduda si Chief Liang dito, dahil mas bata ang pangangatawan ng suspect sa video, at hindi naman tugma sa suspect sa bus. At ang mga oras ng pagpasok ng mga empleyado ay palagi ang pareho. Pag madalas bumili, alam na ang presyo, pero nanatili pa rin ang hinala ni Xiao Deng. Dahil napakamadaya at mahusay magpanggap ng suspect na ito. Para bang ang lakad at pananamit ay kaya namang gayahin sa pamamagitan ng pagme-makeup. Medyo nagmamatigas ka na yata,
Xiaodeng kalahati na ng buhay ko ang ginugol ko rito. Kung nagkamali man ako, huhubarin ko ang uniforme ko. Huwag mong basta-basta sinasabi yan. Kahit magkaiba ang pananaw natin. Basta may pakitang ebidensya na peke siya. Kaya rito'y mawawala na ang hinala sa kanya. Ngunit naniniwala si Qin Chuan na siya nga ang suspect. Sapagkat bukod sa pagkakatugma ng oras ng kanyang pagdating at ng pangyayari, lagi siyang may dala-dalang isang malaking bagay sa likod. Parang may dala siyang baril. Parang may baril. Sino ba naman ang magdadala ng ganoong bagay? Kung sabihin natin siya ay nakita sa Putong Hel. Kailangan talagang imbestigahan ng taong ito, Ginoo Qin. Sa Putong Hel nga po. Pumunta tayo sa pinangyarihan. Agad na nagtungo si Qin Chuan sa pinangyarihan ng krimen. Base sa mga nakita sa pinangyarihan, natuklasan ni Qin Chuan ang anggulo ng CCTV camera ng isang bangko. Marahil ay makukuhanan natin ang larawan ng suspect. Ngunit nang tanungin ni Qin Chuan kung naisalba na ba ang video ng bangko, ang pulis sa lugar na si Lao Chen ay agad na nagpahayag na naisalba na ito. Huwag kayong mag-alala, Ginoo Qin. Kamay, ang mga tao sa aming istasyon ay maasahan ako sa trabaho. Pero malinaw na naaalala ni Xiaodeng na sa imbakan ng mga materyales ay walang video mula sa bangko na yon. Agad na nainis si Qin Chuan nang marinig yon. May kapansanan ba talaga siya? Libo-libong pulis ay nagsusumikap araw at gabi at sa wakas ay may nakikitang pag-asa na. Sino mang magmamatay ng apoy na ito, siya ang magiging makasalanan. Ako, si Qin Chuan, ang unang hindi magpapatawad sa kanya. Kaya nga, may mga pulis na ang pagka-alerto ay mababa. Hindi lang nila napansin ang maraming CCTV footage. At naglagay pa sila ng retrato ng suspect sa kanilang sariling kagustuhan. Hindi ba't ito'y parang ang nagtatago ay siyang nagpapakita? Hindi sinasadyang sinabi kay Zhang Qihan. Matagumpay nang nalilimitahan ng pulisya ang lugar na ito. Gago ba yung suspect? Hindi ba niya napapansin na nakabantay na ang pulisya rito? Unang araw mo lang ba sa pulisya? Anong iniisip mo? Napapagod na rin si Qin Chuan dito. Hindi lang pala ang kapabayaan ng mga pulis sa basehan. Pati na rin ang pag-aayos ng mga resources sa iba't ibang lugar ay napakahirap. Ito ang nagpahamak sa kanila at nagpawalang saysay ng maraming magandang oportunidad na mahuli si Zhang Qihan. Ngunit nang makita ni Zhang Qihan ang berdeng utos, agad siyang nag-alarma at naglakbay sa maraming lungsod, naglakad pa uwi sa kanyang bayan. Ang una niyang ginawa pag-uwi ay humingi ng pera sa kanyang asawa. Ngunit ang hindi nila inaasahan, si Zhang Qihan ay nagsusumikap sa labas para sa ikabubuhay ng kanyang pamilya. Ang mapagsayang asawa ay inutang ang kanyang pinaghirapan sa kapitbahay na may tubo. Para lang may tubo. Nakuha na ang pera. Wala ng pera. Pero ang buhay, meron. Kunin mo na, ikaw. Bitawan mo ako. Sa sobrang galit, muntik nang mapatay ni Zhang Qihan ang kanyang asawa. Buti na lang at sa kritikal na sandali, ang matandang ina ang tumulong. Huwag na kayong magsasagutan, magpa-divorce na lang kayo. Kung ganyan pa rin kayo, mamatay rin ang isa sa inyo. Kinabukasan, nagtungo sina Zhang Qihan at ang kanyang asawa sa munisipyo para kumuha ng papeles ng diborsyo. Kahit mukhang nagpadalos-dalos ang desisyon ni Zhang Qihan, hindi niya alam na ang lahat ng kanyang ginawa ay para sa kanyang asawa at mga anak dahil natuklasan niyang humahabol na sa kanya ang pulis. Baka sakaling maabot pa ang asawa niya. Magpapapadala ako ng pera, hindi ka na babalik. May nakaharap akong mas matalino pa sa akin. Naamoy na nila ako. At totoo nga ang hinala ni Zhang Qihan. Sa tulong ng pagsusuri sa CCTV footage sa paligid ng pinangyarihan, natunton ni Detective Qin Chuan. Natuklasan naming pumunta si Zhang Qihan sa isang internet cafe. Pero ang kakaiba, 38 katao ang nag-internet noong araw ng insidente. Ngunit nang i-verify ng pulisya, isang lalaking nagngangalang Zhang Feng ang matigas na nagsabing hindi siya pumunta sa internet cafe. Kaya agad na inaresto ng pulisya si Zhang Feng. Pagkatapos siyang tanungin, nalaman na may isang tao kamakailan lang na sumakay sa kanyang motorsiklo papuntang kanlurang bahagi ng lungsod. Pero pagkababa niya ng sasakyan, 100 piso ang ibinigay nito sa kanya. Walang sukli. Di ko mapanukli. Doon ka na lang magpalit. Kaya para makapagpalit ng barya, iniwan niya ang kanyang ID sa kalaban. Ngunit pagbalik niya ay wala na ang tao. Pero base sa accent ng taong iyon, mukhang tagalungsod nga siya. Agad na napagtanto ni Qin Chuan pagkatapos marinig yon, na ang taong ito ay si Zhang Qihan nga. Samantala, sinuri rin ni Xiaodeng ang lahat ng mga computer sa internet cafe. Kahit na wala siyang nahanap na litrato ni Zhang Qihan, natuklasan niya na madalas itong mag-browse ng mga detalye
sa pagsisiyasat sa kaso ng pamamaril. At saka mahilig siyang manood ng mga pelikulang may karahasan at duguan. Siya iyon. Siya iyon. Siya ang taong iyon. Siya ang may gawa ng kaso 319 para mapabilis ang paghahanap ng litrato ng sospek. Ipinagawa ulit ni Chin Chuan kay Xiao Deng ang pag-check sa mga computer sa internet cafe na walang rehistradong identidad. Dahil napakalihim na mga iniisip ni Zhang Qian, hindi siya mapagtatansya ayon sa karaniwang paraan ng mga pulis. At gaya ng inaasahan, agad na nakita ni Xiao Deng sa computer ang mga larawan ni Zhang Qian sa internet. At nang mapatunayan ng amo, ang taong iyon ay gumamit ng ID ni Zhang Feng noong magparehistro. Dahil lagi niyang dinadala ang lahat ng basura tuwing aalis siya. Kaya naman napakamalinaw ang alaala ng amo sa taong iyon. Kinumpirma ni Zhang Feng. Ang taong ito ang kumuha ng kanyang ID, kahit na nakilala na ng pulisya ang larawan ng sospek. Pero dahil hindi pa laganap noon ang second generation ID, hindi nila agad matukoy ang pangalan at tirahan ng sospek. Kaya ngayon, ang pulisya ay gagawa ng lahat ng paraan para mahulaan ang susunod na gagawin ni Zhang Qian. Kaya agad na nag-organisa si Chin Chuan ng isang pulong para sa pag-iisip ng mga solusyon. Matapos ang kanilang pagsusuri sa ilang insidente ng panluloob at pagpatay ni Zhang Qian, natuklasan nilang si Zhang Qian ay umaaksyon tuwing 6 na buwan, at sa bawat pag-atake ay pipiliin niya ang mga lungsod sa baybayin na madaling pagtataguan at pagtakasan. Sa huli, hinulaan ni Chin Chuan na ang susunod na pag-atake ni Zhang Qian ay sa lungsod ng Jiacheng. Kaya naman para madakip agad ang sospek, agad na nagsagawa ang pulisya ng Jiacheng ng malawakang pagbabantay sa lahat ng bangko sa lungsod, at naglagay ng maraming bantay. Pero ang hindi nila inaasahan, ginawa ni Zhang Qian ang kabaligtaran. Bigla siyang sumulpot sa isang bangko sa lungsod ng Zhongcheng, at tinutukan ng baril ang isang lalaking kakakuha lang ng pera sa bangko. Isa na namang putok sa ulo. Hindi umabot ng 10 segundo ang buong pangyayari. Nang mga sandaling iyon, biglang naisip ni Chin Chuan na kailangan niyang magmadali at makipagkarera sa oras kay Zhang Qian. Kaya naman agad niyang tinawag ang mahigit 1,000 pulis at mga estudyante sa akademya ng pulisya para sama-samang suriin ang mga CCTV footage sa paligid ng bangko, para lang maaresto si Zhang Qian sa lalong madaling panahon. Ngunit habang ang kaso ay hindi pa rin umuusad, 2 lalaking nagpuputol ng kahoy ang biglang dumating para magsumbong. Sabi nila, nakita nila si Zhang Qian sa isang liblib na bundok. Ayon sa paglalarawan ng lalaki, ang balak niya lang naman ay mang-alok ng panggatong para sa kanyang taniman. Ngunit sa isang sementeryo pala siya napadpad, at nakakita siya ng maraming nakahandang panggatong. Akala niya may mabuting loob na tumulong. Ngunit sa ilalim pala ng mga panggatong ay may isang itim na plastic bag na may lamang bottled water at mga sariwang pagkain. Halatang may nakatira rito. Pero bago pa siya makapag-react, isang lalaki ang biglang sumulpot sa harapan niya.